Sa punto pong ito, makausap natin ang Assistant Secretary at tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development na si ASEC Irene Dumlao. Magandang gabi po, ASEC. Jeff, magandang gabi. Magandang gabi din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa. Apo, ASEC, nagkasunod-sunod po tayo, yung bagyo, yung habagat, marami po naapektuhan. Kamusta po sa ngayon ang pagbibigay po natin ng tulong sa ating po mga kababayan? Well, Jeff, patuloy pa rin po ang Department of Social Welfare and Development sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan para ma-augment natin yung kanilang resources at matugunan natin yung pangangailangan ng kanila pong mga nasasakupan. Sa katunayan nga, Jeff, simula noong naapektuhan tayo ng bagyong Luis, Maymay at ito nga pong southwest monsoon, mahigit 1.6 million na family food packs na ang ating pong naipamahagi sa mga local government units, again, as augmentation support. And kung titignan natin, yung tulong na naipaabot na ng DSWD ay nagkakahalaga na ng mahigit 1 bilyong piso. At yan nga ay binubuo ng food packs, ready-to-eat food boxes, non-food items, at gayon din po yung tulong pinansyal. And gaya ng nabanggit ko, Jeff, nagpapatuloy pa rin tayo sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga LGUs. In fact, kahapon, nagtungo po si Secretary Rex Gatchalian sa Kalumpit at Agonoy, Bulacan para makita yung pong isinasagawa nating pagpapahatid ng tulong at makipag-ugnayan din sa mga local chief executives nang sa gayon matukoy pa natin yung karagdagang tulong na may-ari pa pong maipaabot. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na maagap at sapat ang ating pong tulong na ipinapamahagi. ASEC, nabanggit niyo po yung financial assistance po sa mga biktima ng kalamidad. Kaya itong sa financial assistance, sino po ang eligible dito at paano po sila makakakuha dito? Jeff, magkakaiba yung tulong pinansyal na naipaabot natin. Halimbawa, sa Cordillera Administrative Region na kung saan meron pong mga naging biktima ng landslides, meron tayong financial assistance para sa immediate na medical o pangangailangang pang-medical. May financial assistance para sa burial o pangangailangang pagpapalibing ng kanila pong mga yumaong mga kaanak. Now, para naman dun sa mga nasira ang mga tahanan at nasira yung kanila pong mga kabuhayan or livelihood, nakapagpahatid din tayo ng emergency cash transfer. So, magkakaiba yung ating pong tulong pinansyal and may mga iba't ibang mga panuntunan. But ang mahalaga siguro na mabanggit ko ay nag-a-assess po tayo in coordination with the local government units to determine who will be eligible to receive such aid. Po, ASEC, etong si Maymay, etong habagat, tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay natin ng tulong dito. Pero kapag pumasok po itong si bagyong si Saudel, natatawagin nating Obet, naka-ready pa rin po ba tayo? Well, naka-ready pa rin po ang DSWD. In fact, araw-araw nagpro-produce ang Luzon Disaster Resource Center at ang Visayas Disaster Resource Center ng mahigit 20,000 na family food packs. Araw-araw po iyan. At yan po ay agad natin na pinapadala o dinidispatch dun sa mga warehouses natin para ma-replenish yung mga goods na na-distribute pa. Na-distribute, I mean to say. But at present, meron pa tayong mahigit 3.7 million family food packs na naka-preposition sa iba't ibang warehouses natin nationwide. And in terms of readiness, handa po ang DSWD for any eventualities kasi kami naman po talagang tinitiyak namin na meron tayong sapat na stockpiles na naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Opo, medyo marami po na mga lalawigan na apektado po nitong sama ng panahon. Paano po yung pakikipag-ugnayan po ng inyo pong ahensya sa iba pang government agencies para mas mapalawig po itong paghahatid ng tulong? Well, yes. Dahil kabahagi tayo ng National Disaster Reduction Management Council, nakikipagtulungan tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bilang paghahanda, mahalaga yung impormasyon na kukuha natin sa pag-asa, gayon din sa ibang agencies of the government para matukoy natin ano yung mga areas na maaring maapektuhan ng patuloy na pag-uulan. From there, tinitignan natin kung ano yung mga kung ano ang populasyon na maaring maapektuhan and kino-compare natin yan dun sa mga nakapreposition na goods sa ating pong mga warehouses so that we know if we have sufficient resources on the ground. Gayun din po sa isinasagawa natin na response operations,
nakikipagtulungan din tayo sa Office of Civil Defense. Gayon din po sa iba pang ahensya ng pamahalaan and the local government units para naman sa pagpapahatid ng tulong, lalo na doon sa mga areas na mahirap pong abutin. And of course, when we enter din naman yung recovery phase, nakikipagtulungan tayo sa agencies like the DSUD para dun sa shelter assistance naman and for other rehabilitation needs. So, maganda po yung ating pakikipagtulungan doon sa council dahil talagang may mga sinusundan tayo ng mga parameters, ng mga standards, na guidelines para matiyak na coordinated, well-coordinated yung ating humanitarian assistance and disaster response. Opo, Asik, alam naman po natin na hindi po sa pagbibigay lamang nitong food packs tumitigil ang DSWD. Pero paano po yung plano naman? So recovery efforts, once medyo gumanda-ganda ang panahon, pero syempre yung mga pamilya na apektuhan, buwabangon pa lamang din. That's correct. Kaya kami po sa DSWD, hindi lamang po kami humihinto sa pagbibigay ng food and non-food items. Nabanggit ko kanina, meron tayong mga emergency cash transfers at yan ibinibigay natin kapag halimbawa ang isang LGU ay nagdeklara ng state of calamity. Trigger po yan sa amin to provide additional interventions and then ina-assess natin sino sa mga pamilya ang severely and slightly affected. Yung nasira yung kanilang mga tahanan, nawalan ng kabuhayan, para sila yung bigyan natin o bigyang prioridad ng tulong pinansyal. Kasi mahalaga po sa amin yung suportahan sila towards their recovery. So maaring magamit nila yung mga cash transfer para sa pagsasaayos ng tirahan, pagsasaayos ng mga nasirang kabuhayan, o pagtugon sa iba pang mga pangangailangan ng pamilya. Kasi flexible yung emergency cash transfer natin at it empowers yung mga disaster-affected families na i-prioritize yung kanila pong immediate na pangangailangan. So that's one of the interventions that's actually in our menu of services, and yan po ay pag-uusapan natin with the local government units because again, kami sa DSWD, augmentation support, but we make sure that we're ready and we have the sufficient resources to support families towards their recovery. Opo, sabi nga po, Asek, na itong mga bagyong ito, itong habagat, unang bugso pa lamang ito. Kapag bare months na, sunod-sunod na po iyan, sinabi niyo naman po kanina na sapat po ang ating supply, especially ng mga pagkain. Pero ano po ang inyong paalala, ang mensahe po ninyo sa ating po mga kaarangkada? Well, ang lagi pong paalala ng DSWD sa ating mga kababayan, makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa anumang pong mga kalamidad. Mahalaga yung makinig tayo pag sinabing magsagawa ng preemptive evacuation o lumikas kayo dahil matinding pag-uulan ang mararanasan ng ating komunidad. So kapag nagkaroon po ng ganong abiso, pumunta po tayo sa mga designated evacuation center. Hindi nyo po kinakailangan mag-alala sa inyong gagamitin, kakainin, sapagkat nakahanda naman po ang DSWD na mag-provide ng augmentation support. And na pag-uusapan ng augmentation support, mahalaga rin na makipag-ugnayan kayo sa inyong pong lokal na pamahalaan para sa maayos na distribusyon ng mga relief items. Again, mahalaga po na makinig tayo sa ating pong mga local officials para maayos po and well-coordinated din ang ating pong pagtulong. And for other programs and services of the department, maaari nyo pong bisitahin ang aming pong official communication platform, that's at DSWD Serves. Magpadala po kayo ng mensahe sa pamamagitan ng platform na iyan para po sa inyo pong mga hinaing o iba pang mga concerns at agad po kaming tutugon. Jeff, yun lamang. And again, maraming gabi. Maraming salamat at magandang gabi. Maraming salamat po, Asik Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD.